here we go sa ating latest video for Jackliner Bus 8924 Lucena LRT Buendia route. Bago yan, shoutout muna sa mga drivers and conductors from past to present at ating itatampok natin. Kuya July Basong, Chito Bukog, Argeo Malunas aka Kabayan, and Regan Uwanya. Dito po sa Alagang Jack. Let's go! Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan. Ang nagpaparating na mga labanan ay magiging pagitan ng buhay na Diyos at ang mga Diyos sa mga Hihipsyo. Egyptian nga, ika nga. Ang mas nagpalala ng sitwasyon ay ang pagturing ni Faraon sa kanyang sariling bilang isa sa mga Diyos niyon. Hindi nakibaka ang Panginoon laban sa mga Egyptians o kahit sa mga Egyptian man kung hindi laban sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sinasamba ang mga Egyptian ang mahigit sa 1,500 na Diyos. Ang talata sa Bible ay tahasang nagsasabing, at ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Kalaunan, muli itong bigyan din sa pagkakataon nito ang mga alalahanin ang paglalakbay ng Israel mula sa Egypt. Ang kanilang mga Diyos ay hinatulan ng Panginoon. Isang halimbawa ng paghatol ng mga ito sa kanilang mga Diyos ay malinaw na naipakita sa himala ng tungkod na naging ahas. Sa Egypt, ang Diyos ang Uraeus na si Wajet ay inilarawan bilang isang kobra at kumakatawan sa kapangyarihan ng Lower Egypt. Ang sagisag ng isang kobra ay makikita sa korona ni Faraon, isang tandaan ng kanyang kapangyarihan. Ang pagka-Diyos, pagkahari, dahil ang Diyos na ito ay dumudura ng lason sa kanyang mga kaaway. Naniniwala din ng mga Egyptian na ang sagradong ahas ay nagpapatnubay kay Faraon sa kabilang buhay niya. Nang ang mga tungkod ni Aaron ay naging ahas at kainin ang lahat ng ibang mga ahas sa harap ng king. Ang pagiging mas mataas na buhay ng Diyos ay laban sa mga mahiko sa pagkukulam ng mga Egyptian na ay naipakita. Ang sagisag ng kapangyarihan ni Faraon ay hindi lamang mga nagapi, kung hindi nahawakan ito ni Aaron at Moises ng kanilang mga kamay. Ang naunang pagharap sa pagkikita ng mga kapangyarihan at pagkapanginoon ng Diyos sa buong Egypt, si Moises bilang kinatawan ng Diyos ay may higit na dakilang autoridad at kapangyarihan kesa sa Diyos na si Faraon. Mahalaga na rin na ituturing mga sinaunang mga Egyptian ang Diyos na ahas. Nehebkau, siya ay gumagamit ng mga espiritu na banal, pinupuri at sinasamba. Sang-ayon ba sa kanilang mythology, ang ahas na Diyos na ito ay may dakilang kapangyarihan dahil sa nilunok niya ang 7 kobra. Sa ganitong paraan ay sinabi ng Diyos sa mga Egyptian na siya, hindi ang ahas na Diyos ang may pinakamataas na kapangyarihan at autoridad. Pagkatapos na gayong makapangyarihang paghaharap, mabilis at malinaw nilang nauunawan ang mensaheng ito. Sa makatuwid ni mga Diyos-Diyosan ay maraming mga kontrabida katulad ng Ra, yung sun, yung God of Sun, mga kaibigan, kabilang si Ra, ang mummified, at ilan sa mga, at syempre yung maging si Paraon. Katulad ng mga nakikita po natin sa mga mobile games, lalo na ang Plants, and syempre yung nilalaro natin sa kasalukuyan na
Siyempre, patungkol ito sa ancient Egypt, mga kaibigan. At maging sa mga online games ay base sa ating nakikita. At malay po natin yan. Ito ay aral po natin. Aral sa ating pagninilay-nilay at aral po natin para sa makatotohanang leksyon. At shoutout muna sa mga kaibigan po natin sa SELC Adventist School San Rafael, especially kay Ma'am Wenona Solinap Credo. Also as well kay Princess Vidal ng Vegiam Restaurant, kay Kuya Sunny Marasigan na dakilang driver instructor of Jackliner, Uwaynia family, at sa mga kaibigan po natin sa biyaheng Lucena, LRT Buendia. God bless! Alagang Jack is getting ready for Harvest 2025.